kaibigan. So, ngayon po ay araw ng Huwebes, December 21. So, medyo gabi na po, no? Alas 10 na yata ng gabi. Okay. So, ngayon ko po, ngayon po gagawin, no? Ito po, natanggap po natin panel gauge ng Innova. So, ito po ay matagal pong mag-on or delay siyang mag-on. Opo, so i-repair po natin siya. Shoutout po kay Boss Jeffrey. So, Boss Jeffrey ng Parañaque. Ito po si Boss Jeffrey. So, talagang avid customer ko po siya. Marami na po siya pinadala sa atin. Maraming salamat po, Sir Jeffrey. No? Salamat po sa tiwala. Okay, so i-check na po natin to. Ito po ang gauge nga pala po, gaya na po nang nabanggit ko, pinalalamog lang po sa atin to. No? So pwede po kayong magpalalamog ng gauge, yung malapit lang po dito sa area namin. Okay, like Parañaque, Las Piñas, yan. Maynila, usually Maynila, Rizal. Yan, Rizal. So, Cainta Rizal, yan. Marami pong nagpapalalamog sa akin. Pero, meron po naman akong mga service sa mga area. Check nyo na lang doon sa YouTube ko para malaman nyo kung saan kayo mas malapit. Then at the same time, hindi lang po ito yung ginagawa natin, marami din po mga iba-ibang sasakyan. Usually nagpapalit po ng kulay, yung iba naman po pinaparepair kasi may sira. Basta related lang po sa panel gauge. Kasi yun po yung expertise natin. So, yan, okay. So, ito na po. Ayan. So, ito po, delay mag-on, gaya ng nabanggit ko. So, pag bukas niya ng makina, hindi ka agad siya mabubuhay. So, it will take time. Let's say, mga 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes bago mag-on. Minsan, kailangan pang painitin yung makina. So, ang nangyayari po dito, the more na tumatagal din po, maabot ng weeks or buwan, patagal na rin po ng patagal yung pagbuhay niya hanggang dumating yung point na talagang totally dead na. So hindi na po talaga magbubukas or mag-open siya. Although wala naman pong epekto to sa pagtakbo ng sasakyan. Yun nga lang po, wala po kayong monitor. Kung may gas pa ba or yung speed nyo within the limit pa rin or yung temperature. So ayan, i-check po natin bago po natin i-repair. So ito po naman ay SOP natin para ma-check natin kung mayroong damage yung gauge. Dahil po sa pagkakatanggal, yung lalo na itong cover na ito, medyo po ito malulutong. Malutong, medyo brittle na ba? Kasi nga po, medyo may katagalan na siya. Almost ilang years na rin to. For 15 years or 11. Yan. Wala naman pong damage sa cover. Although madumi na siya, talagang kailangan linisin na. Gawin muna natin dito, no? Yung pagtanggal naman po nito, nandun na po sa YouTube ko. So, doon sa mga naunang YouTube ko, pa-review na lang po yun. Nandun po yung mga tips paano tanggalin. Okay. Kung gusto niyo pong linisin or mag-DIY. Yan. Tanggalin na po natin. Tapos ito, mainit. So, tanggalin po natin ito. Dahan-dahan lang po yung pagtanggal, no? Pagka medyo bago pa lang po kayo, ilagay nyo lang po ng palatandaan. Yung dulo ng needle kung saan po siya nakatapat. Para pagbalik po ninyo, doon nyo rin po tatapat siya. Yan, tanggalin lang natin itong po. Then ito po, papalitan na rin po natin ng ilaw para isang set na rin po siya. Kasi po yung ilaw nito sa katagalan na rin po, medyo malabo na siya. So, na talaga, palitin na. Kasi ang LED natin, usually, 5 years lang talaga yung lifespan niyan . So, beyond 5 years, yun, bonus na po yun. Yan. Nakikita rin po natin dito kung talagang may itim na siya. Ayan. Okay, good. Ingat lang dito sa pagtanggal ng LCD kasi babasagin. Baka mabasag niyo po sayang naman.
saan nabibiling ganyan. Yan, tanggalin natin. Okay. So yan, sunog na nga po yung mga LED niya. Malabo, maano na. Ayan, maiitim na po. Ayan. Maiitim na yan. Papanta na po natin dyan. Then meron po namang siyang kulay na nagustuhan. So yun po yung ikakabit natin dito. Papakita ko po sa inyo after natin magawa na. Okay, so far good naman po itong gauge. Wala pa pong ginalaw or wala pang any repair. Wala pa rin naman pong, hindi naman nalubog sa baha. Kasi yun din po ang iniingatan ko. Yung kapag may mga gauge na nalubog sa baha or na-repair ng iba, minsan mas grabe yung nagiging sira eh. Kaya mas maganda pa magpalit na lang ng bago kaysa i-repair pa siya. Kasi halos yung presyo baka ganun din, tumapat din sa ganung yung value niya. Anyway, sige po mga kaibigan, ituloy ko muna po yung pag-re-repair nito. Then mamaya, pakita ko po sa inyo yung mga pinalitan ko at yung resulta ng kulay po niya para makita po ninyo. Sige po mga kaibigan, balikan. Kaibigan, tapos na po natin gawin, no? So ito po yung mga pinalitan natin mga pyesa. Okay. So, ayan. Ito po yung mga pinalitan natin. No? Ayan. Diode, IC, capacitor, pati po yung mga LED. Kasi mga sunog na po yung LED. So ito po yung mga pyesa na ating ipinalit, mga brand new po yan, no? Mga nakasil pa po. Okay. So ayan na, bagong palit na po yung LED niya kaya malinaw na po. So try po natin i-turn on or i-power up para makita po natin, no? Okay. So ayan. 1, 2, 3. Yan, umilaw na po lahat. So, iikot lang natin itong liwanag. Yan, ganda na po. So, bilangin po natin yung LED. Since automatic po yung itong sasakyan, so, bali 21 po yung LED niya. So, bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Yan, sakto. So, okay na po. So, kaya ko po siya binibilang para sa sobrang dami po kasi minsan may nalilimutan ng lagyan, may nalilimutan ng hinangan. Okay. Itong mga pyesa nga po pala, no, isasabay natin ito sa pag-ship nitong gauge. So, rin naman po natin yan, ibinabalik din po natin sa customer natin para makita rin po yan. Okay, then ito po, meron pong kulay na ni-recommend yung ating customer ni-request. So ayan po siya. Nilagyan ko po ng high temp na film. Ito po talaga yung ginagamit para dyan. Okay, so ayan po. So meron po siyang touch ng blue at saka red. Blue 0 to 5, red 6 to 8 para makita yung critical niya. Then 0 to 100 blue, which is yung normal speed. Then yung speed naman na pag nag-exceed kayo is pula na siya, 120 to 200 para makita nyo po yung visibility ng nag-exceed na po kayo doon sa range ng 100. Then ito, yung temperature, saka gas, meron din kulay yung letter niya. Okay na po ito mga kaibigan, so isalpak na po natin. Tapos mamaya papaganahin po natin yan after na lilinisin po natin to, no? Kasi po madumi na po ito eh. Lagyan muna natin itong mga gamit dito sa kapila. Kalat. Kasabi kasi. Okay. So ito, tanggalin nyo lang po itong plastic na ito. Kasi yung dumi po dyan na ano dyan eh. Nadikit, napasok sa loob. Kasi ito po yung area ko sa malapit siya sa aircon. Kaya yung dumi niya, natatrap po maligid. Okay. Yan, linisin lang po natin yan. Pati itong loob, linisin po din po natin. Yan. Okay. Good. Tapos, ito, ano lang po ito, madali lang po itong isalpak kasi naka-clip lang po siya. So, ipasok nyo lang po sa loob. Huwag po masyadong pwersa yung pagkakapasok kasi minsan pagka masyadong na-press or na-bend, baka po mag-crack yung PCB ninyo or kaya yung mga pyesa.
Lali na po. Yan. Minsan po mahirap yung ano yan eh, clip. Sa clip. Yung clip niya pagka medyo ano, bigas siya. Medyo luma na. Ayan. Okay na. So, salpak na natin yung LCD. Kung LCD, bago nyo yung salpak, linis po nyo muna. Natal lang din po ninyo, magbabasa. Ayan. Ayan. Okay, good. Then, salpak yung cover sa likod. Okay, sabi ko, hindi pumasok. Ito na po mga kaibigan. Yan. Okay na. Linisin din po natin yung labas. Okay. Tapos, ay, teka lang, mayroon tayong nalimutan pala. So, hindi muna natin pala ikakabit to kasi ipapower up po muna natin siya para makita po natin siya na gumana na. At makita po natin yung kulay. Okay. Nalimutan pala natin. Panghuli na po natin ilalagay nga pala tayo ng cover sa likod. Okay. Nalimutan ko. So, ayan. Okay na po siya. Ayan ito. Okay. Ikabilihan lagyan po natin ng ano. So, dito mahina. Yan po yung pinaka-antena niya, yan po yung magsisilbi na ano, kakapitan ng supply. Okay, yan. So, yan na po natin. Kabit na po natin kung anong plastic kung may kulay na. Okay. Yan. Tapos, yung mga needle po, may tamang alignment po ito, no, mga kaibigan. Kaya dapat alam niyo po, tandaan niyo po yung kung saan po, paano niyo po siya pinugot o or marking po, kailangan may marking po kayo. Kasi dapat ganun niyo rin po siya ibabalik. Yan, okay na. Yan, okay, good. Medyo sumobra nga lang. Pagka sumobra pong baba, iangat nyo lang po ng kaunti. Kasi pag sobrang baba naman po, mahirap po kasing iyan yun. Hindi matansya. Tapat nyo lang sa letter E. Yung isang needle. Ito, tapat nyo lang po sa letter C. Okay, yan. Ito walang problema to. Itong malaki dito sa KMH, itapat nyo lang siya sa 0. Ayan. Ayan, okay. Tapos itong maliit, itapat nyo lang din sa 0. Ayan, okay. Tapos ikot nyo lang po siya, no? Pakiramdaman nyo, baka may nasayad. Kasi pag kami nasayad yan, di yan makakaangat. Nasayad yan dito sa plastic. Okay, pag wala na, steady nyo lang sa taas. Okay. Set nyo lang sa taas para pag mamaya, pagkakalibrate po kasi yan. Pag dito, nasa lang natin ito. No? Natin yan. Okay. Yan. Tapos ito, linisan po natin ng acrylic cleaner, no? Yan. Para kumintab po siya. Ah, ganda. Kumintab na. Huwag niyo pong pupunasan ng alcohol. Kasi yung alcohol po, yung texture niya magaspang yun. Kaya ang nangyayari po sa mga ganitong plastic na ano siya, parang nagagasgasan, medyo malabo, na akala ng iba dumi lang.
Pero hindi na po siya matatanggal. Ang ganda. Ligaw na. Okay, good. Salpakan natin siya. Okay na. Tapos yan, power up na po natin, no, mga kaibigan. Okay. Ilagay na natin, no. 1, 2, 3. Teka lang, tanggalin ko muna itong ilaw para mas makita yung puno na linaw. 1, 2, 3. Yan. Oh, yun, pumalo na. Oh. Ganda ng kulay. Ang modo niya ay 160K. 597. Ayan, okay na po. Ang ganda po ng resulta, no? Ganda po yung napili ng ang customer natin. Ayan, okay na to. Ready na to ship by tomorrow. Okay, via Lalamove sa Las Piñas. So, pinalalamove lang po. Saglit lang naman pong gawin to. Less than 1 hour lang naman tapos na. Okay. So, Sir Jeff, from Pranyake, maraming salamat po sa inyong tiwala. So, mga kaibigan, yung details po ng paggawa ko nito, pakicheck na lang po dun sa description ng bawat vlog ko. Yung contact number ko, andun na rin po. So muli, magandang gabi at maraming salamat sa inyong support. Thank you po.